Okay, simulan na natin ang part 2 ng pinag-uusapan natin about pagiging sugo. Ang gusto kasi nilang palabasin yung mga namumuno, yung mga leader na tao ng mga samahan na ito ay sugo sila, sugo ng Diyos or God sent. Para kasi mangaral ka, kailangan sugo ka. Ano ba yung sugo? Bakit naririnig to? Especially sa mga churches like yung Iglesia ni Cristo, yung MCGI, or other religious groups na gumagamit ng word na ito. Sabi sa isang sulat ni Pablo na paano sila makakapangaral kung hindi sila isinugo. So yun yung prerequisite para makapangaral ka ng salita ng Diyos, kailangan sinugo ka ng Diyos. Most of the religious leaders, ipinapakilala nila yung sarili nila as sugo o mangangaral ng Diyos. Yung iba naman hindi sinasabi pero nangangaral. Ibig sabihin nun, kahit hindi nila sabihin sa bibig nila o hindi marinig sa kanila o hindi mamarinig ng iba, na sinasabi nilang sugo sila ng Diyos or sugo sila. The fact na nangangaral sila, may hawak silang Biblia, nakatayo sila sa pulpito, inaangkin nila yung pagkasugo. Para kasi matupad yung sulat ni Pablo dun sa isang entry yun about pananampalataya, yung discourse niya sa mga taga-Roma. Na yun nga, sabi, paano sila mga kapangaral kung hindi sila mga isinugo? Isinugo yung word na ginamit doon. Itong mga religious leaders, mga tao na nilalagay sa pedestal ng mga miyembro nila dahil mga sugo daw sila. We are here to prove them wrong once and for all. Kasi ako naloko din nung nandun ako sa MCGI. And I want to make sure lang na yung naririnig nyong ito, yun yung naiuunawaan ninyo para hindi kayo magalit. Kasi yung iba biglang gagalit agad Ang sinasabi ko, hindi sugo yung mga leaders na tao. Wala akong binabanggit kung masama ba silang tao. Hindi para sa akin na magsabi ng ganon. Hindi ako nandito para manghatol ng kapwa. Ang sinasabi ko lang yung nasa Biblia na hindi sila mga tunay na sugo ng Diyos. So wala silang karapatan mangaral or magpakilalang mangangaral. Yun ang stand ko kasi yun yung nasa Biblia. Ngayon, uulitin ko, hindi ko sinasabing masama silang tao kasi hindi ko naman sila kilala. Personally, hindi ko sila kilala. At kung kilala ko man sila personally, hindi ko alam yung laman ng puso nila, so hindi ko alam yung motibo nila. Hindi ko masasabi yun, kaya wala tayong karapatang manghatol ng kapwa. However, pagdating sa Bible at kung merong sinasabi yung Biblia at ikino-compare mo sa realidad, malalaman mo na tama yung sinasabi ng Biblia na hindi mga sugo tong mga leader na ito.
Ako kung may nababanggit mang mga pangalan, dahil dun ako nanggaling ha. Pero pwede tong i-apply sa iba pang mga leaders ng church. Pwede nang i-generalize to. Kasi yung salita ng Diyos na katotohanan, may i-apply mo yan sa lahat ng bagay. Ito, pag sinabing hindi sugo, leader to ng religion, i-apply mo dun. May iba pang mga leaders ng religion, di i-apply nyo rin dun sa mga yon. Ang akin lang, pag nakabanggit ako ng pangalan, dahil yun sa experience ko. Hindi ako nandito para manira ng reputation o manghatol ng kapwa. Ang sinasabi ko, yung nasa Biblia, at yun yung advocacy natin. Magbasa tayong lahat ng Biblia para maunawaan natin. Para yung mga nasasabi ko, masasabi nyo rin. Kasi yun yung nakasulat sa Biblia. Yun yung utos ni Jesus Christ na dapat nating pakinggan at dapat nating sundin. So itong mga nagsusugu-suguan dahil gustong mangaral, dahil meron silang posisyon na either kinuha nila para sa sarili nila o ibinigay sa kanila ng mga predecessors nila. Kasi may mga nauna daw sugu eh. So yun, nangangaral tapos nung namatay, yung kapalit naman ang naging sugu na dahil mangangaral din yun. Ganun na nangyari. Ito, para sa akin, si Brother Eli ay hindi sugo. Hindi yan sugo. Hindi sugo ng Diyos yan. Kung meron mang magsasabi o magagalit sa akin, bakit ganyan yung sinasabi mo? Kasi yun yung sinasabi ng Bible. At dito sa part 2 na to, ibibigay natin yung proof. Ilalatag natin yung proof mula sa Bible. Magpapatunay na hindi sugo ng Diyos si Brother Eli para mangaral at o magtayo ng samahan na ipapakilalang sa Diyos. Kasi tao siya bakit siya magtatayo ng isang samahan? Ito mga katotohanan ito na mula sa Bible, pwede nyo rin i-apply sa lahat ng mga religious leaders sa panahon ngayon. Kasi applicable sa kanilang lahat yun. Nagbabanggit lang ako ng pangalan dahil doon ako galing. Yun yung na-experience ko at yun yung immediate na pwede kong ikumpara. Pero ulitin ko, ito ay in general. Pwede nyong i-apply kahit kaninong religious leaders na tao na nangangaral kuno ng salita ng Diyos. Yung mga gumagamit ng Bible as their religious book, yung book of faith nila, Bible. Dami, di ba? Iba-iba yung mga nangangaral, iba-iba yung mga leader, iba-iba yung mga tawag nila sa grupo nila. Ito rin ang puna ng mga Muslim brothers natin. Magtataka ka nga, di ba? Iisang Bible. Iisa yung book of faith nyo. Ba't iba-iba kayo? Di ba? Kanya-kanya sila ng interpretation at kanya-kanya sila ng bahay ng church na pinamumunuan nila, na imbis na si Jesus Christ ang pakinggan, yun nga, kasi nga yung mga leader na ito na nag-claim na sugo sila at nangangaral, tao. Maraming magagalit pag sinabi ko kasi si Brother Eli hindi sugo. Si Brother Eli Soriano hindi sugo ng Diyos. Hindi yan sugo. At walang karapatang mangaral. Si Jesus Christ ang tunay na sugo kasi sa Bible Pag-uusapan natin yan maya-maya lang. At gaya ng sinabi ko dun sa part 1, sasabihin ko rin ulit ngayon para malinaw lang. Ginagawa ko to para maitawid yung nakasulat sa Biblia. Isinishare ko, ipinapaalala ko sa inyo yung mga nakasulat sa Bible at magbasa rin kayo para makita ninyo. Hindi ako nandito para mangaral o magturo o ipakilala sarili ko na sugo o isinugo ng Diyos para mangaral ng salita ng Diyos. Hindi. Kasi meron talagang sugo at meron talagang isinugo ng Diyos para mangaral. Ang sinasabi ko hindi mga sugo tong leaders ng churches na alam nyo sa panahon ngayon. Bakit? Sagutin na natin. Bakit hindi sila mga sugo? Una-una, tinuturo sa amin noon, nung nandun pa ako sa MCGI, sabi, sa turo daw malalaman kung ang isang nagsasalita sa pulpito, sa Diyos o hindi. Hindi man nila direktang sinasabi yun, pero ang basis kasi sa Bible na sabi ni Pablo,
Bago ka mangaral o makapangaral ng salita ng Diyos, dapat isinugo ka ng Diyos. Nandun yun sa sulat niya sa mga taga-Roma. So kahit hindi nila i-claim yun, basta nangangaral sila ng salita ng Diyos, automatic, ikiniklaim nila sa sarili nila na sugo sila. Diba? Hindi mo man marinig sa mismong bunganga nila, pero yung mga nakapaligid sa kanila dahil yun ang turo, panayapaniwalaan tuloy na sugo sila. Yung mga taong yun na sugo. Nagtataka naman ako kasi sa Biblia, ang sabi din ni Pablo, ito si Pablo, apostol to. Isa sa mga apostol ni Jesus Christ. At recorded yun. Gusto kong i-reiterate na recorded yun. May proof, may pruweba. Nakasulat yon, recorded sa Bible yon, na si Pablo at yung the rest of the apostles of Jesus Christ, mga sugo. Isinugo yan ni Jesucristo. Recorded yun eh. So safe tayo pag yun ang pinakinggan natin, pag sila yung pinakinggan natin, pag binasa natin yung mga sulat nila, safe tayo na si Jesucristo ang maririnig natin. Kasi isinugo sila ni Jesus Christ eh. May directive si Jesus Christ sa kanila. Binigyan sila ng authority ni Jesus Christ. Recorded yun. Mababasa natin yun sa Biblia mismo. Diba? So yun yung mga legit na sugo talaga. Kasi recorded eh. Si Jesus Christ din, isinugo ng kanyang ama, ng Diyos Ama, isinugo yung kanyang anak, si Jesucristo nga, recorded din yun. Mababasa natin yun sa Bible na si Jesus Christ isinugo ng Diyos, ng kanyang tatay. Recorded din yun. Hindi ba mas safe tayo kapag yun ang pinaniwalaan natin at yun naman ang sinabi ng Diyos na ito ang sinisinta kong anak, tinutukoy niya si Jesus Christ. Siya ang inyong pakinggan. Diba? O di papakinggan natin si Jesus Christ. Papakinggan din natin yung mga sulat ng apostol kasi isinugo yun ni Jesus Christ. Lahat yan recorded. Lahat yan may proof tayo, may pruweba. Ngayon, sabi ng isang isinugo ni Jesucristo na ang pangalan ay Pablo, si Paul, si Apostle Paul. Isang sulat niya, ang sabi niya ginawa silang pinakahuli. Huli na sila na apostol. Ano ba yung mga apostol? Di ba mga isinugo? Dito nabubulag yung mga tao eh. Pag binabasa itong verse na ito na sinabi ni Pablo, huli na silang apostol. Nandun yung emphasis sa pagiging apostol. Kaya daw sa panahon ngayon, tinitira nila yung nagpapakilalang apostol. Kasi merong mangangaral ngayon sa panahon natin, nagpapakilalang apostol. At yun si Kibuloy, paumanhin kung na-mention ko yung pangalan. Yung klaro sa'yo na nanloloko yung mga tao. O kung hindi man nanloloko, yung sarili nilang unawa ang tinuturo sa mga members. Di ba nakakatakot kasi yun eh. Ulitin ko, wala akong sinasabing masamang tao kung sino man, hindi tayo nandito para mag-judge. Ito yung mga nangyayari o mga nangyari based to sa experience ko at based to sa observations ko at base ito sa mga nakasulat sa Bible. Huli na sila Apostol Pablo na mga apostol. So kung may magkiklaim daw na apostol sa panahon ngayon, hindi daw totoo yun. Mga peki daw yun. Kasi sinabi ni Apostol Pablo, ginawa kaming mga huli. Huli na kami. Pero kung uunawain lang talaga yung sinasabi ng Diyos at kung tapat talaga yung magbabasa at yung mag-share, diba? Ang stand natin, hindi ito sugo ng Diyos. Si Brad Eli, hindi sugo ng Diyos ha. At the rest of the leaders ng mga churches sa panahon ngayon, yung mga religious groups na may mga leader na tao, pare-parehas yan, nangangaral daw. Pero ang stand natin, hindi sila mga sugo ng Diyos. Mga peki silang lahat. Bakit ko to sinasabi? Dahil dun sa sinabi ni Pablo na ginawa kaming huli na. May mga apostol, huli na kami. Tama. Kung sino man ang magkiklaim na apostol sila ha, sa panahon ngayon,
sinungaling yun. Automatic sinungaling yun kasi may proof tayo. Tama? Kasi yun yung nakasulat eh. Pero, ano ba yung mga apostol? Di ba isinugo sila? Pag sinabi ni Apostol Pablo na kami na yung huli na kami sa pagiging apostol, tama, huli na sila. Pero, yung mga apostol, isinugo yun. Huli na sila. Sila na yung mga huling isinugo ng Diyos para mangaral ng salita ng Diyos. Naunawaan ba? Kung babalik din tayo sa sinabi ni Pablo sa mga taga-Roma, yung unang verse na binanggit kanina mula sa Bible. Ang sabi dun, paano sila magsisipangaral kung hindi sila mga isinugo? Ang emphasis ko dito, yung isinugo. Kasi yun yung nakasulat eh. Ngayon, kung hihimayin natin yung turo ni Brother Eli na sa turo malalaman kung ang isang mangangaral sa Diyos, hindi eh. Merong mas deeper pa dun. Malalaman mo na mangangaral yan na sa Diyos kung isinugo yan ng Diyos. Kasi automatic, pag isinugo yan ng Diyos, malamang aral niyan mula sa Diyos. Tama? Hindi naman na pinagtiyaga ang unawain o tapat na ituro. Meron kasi sa Bible ang sabi, may mga nangamamali sa diwa darating sa pagkaunawa at yung mga mapagpupasala, mga tutunang aral. May ganun eh. So may mga instances na yung mga may nangamamali sa diwa darating sa pagkaunawa. Yung ibang mga hindi naman sinasadya na mali naman pala, darating yan sa pagkaunawa. Hindi ko naman mahatulan at wala tayong karapatang hatulan kung yun ba talaga ang natutunan niya, yun lang ba ang naunawaan niya, kaya itinuro niya sa samahan na itinayo niya sa MCGI. Itinuro niya sa amin dati, kami mga members. Ako umalis dyan eh. Nung namatay si kapatid na Eli, ilang buwan akong nag-obserba at salamat sa Diyos at napatunayan ko naman na mali yung mga aral talaga. 22 years akong buong pananampalatayang nakikinig sa mga turo ni kapatid ni Eli. Pero nung naunawaan ko na ang dapat nagtuturo ay ang Diyos, ang mga isinugo ng Diyos at na si Hesukristo at yung mga apostol, nilayasan ko yung MCGI. At wala akong balak makisanib sa kahit anong religion na may leader na tao kasi mga mali yan. Yun ang stand natin ngayon. Hindi ko masabi kung ano ang nasa isip o anong motibo kung bakit niya itinuro yan sa kanyang samahan nung nabubuhay pa siya. At hanggang ngayon, dala-dala yun ng pamangkin niyang si Brother Daniel Rason at yung mga natitira pang mga members ng MCGI at patuloy nilang ini-indoctrinate kasama yan sa aral. Hanggang ngayon, sa aral nila, sa mga members nila at sa mga bagong members na o-convert nila. Pero sana ma-share din ng mga makikinig ngayon na mali yun. Ang tama doon, malalaman mong mangangaral na sa Diyos yan kung isinugo yan ng Diyos. At automatic, pag isinugo yan ng Diyos, yung aral niyan sa Diyos. Diba? Kung uugatin mo talaga yung dahilan o yung basehan kung paano malalaman na mangangaral yan na sa Diyos, isinugo yan ng Diyos. Tama? Magbigay tayo ng analogy para mas maunawaan. Malalaman mo na saging yan kapag pinitas mo at kinain mo, saging. Saging yan eh, di ba? Pero di ba dapat malalaman mong saging yan dahil may puno ng saging? Sa puno ng saging mo nakuha? Sa puno ng saging mo pinitas? Hindi ba? Yun ang pinaka pagkakakilanlan. Saging yan dahil bunga yan ng puno ng saging. Hindi saging yan dahil napitas mo na. Saging yan. Diba? Pinitas mo, saging. O di saging siya. Bunga. Saging. Pero ang dapat pagkakilanlan yan, naging saging yan dahil may puno ng saging. Diba? Na nagbunga ng saging.
So kung i-apply natin dito, malalaman mong mangangaral yan ng Diyos dahil isinugo yan ng Diyos. Tinitira niya si sino ba yun? Sa INC na anghel. Tinitira niya si si Kibuloy del Apostol. O siya pala sugo. Sugo din pala siya. Itong mga members, mga nakapaligid sa kanya, itong mga nasa inner circle niya, yung mga nasa panel, yung mga auditor niya, yung mga nasa mansion niya dati, sinasabing sugo ng Diyos, mangangaral ng Diyos sa huling panahon. Yun pala yung term na ginagamit nila. Pag yun ang ginamit mong term, automatic sugo ka eh. Dahil sa sulat ni Pablo, ang sabi, paano sila magiging mangangaral kung hindi sila isinugo? Kung hindi sila mga isinugo. Diba? So yun ang pagkakakilala nila at yun ang kiniklaim ng grupo ng MCGI. At malamang kiniklaim din ng ibang mga religious groups. Yung mga leader nila, mga sugod, mga mangangaral din na sa Diyos. Paano mo ngayon malalaman na mangangaral to na sa Diyos dahil sa aral? Yung mga members nga, kaya nga naging miyembro ninyo dahil walang mga alam sa aral, nagre-rely sa inyong mga leader kayong mga tao na nag-promote sa sarili nilang sugo ng Diyos at mangangaral ng Diyos. Kung ano yung itinuro nyo, malamang yun ang paniniwalaan ng mga nakumberte ninyo. Pero, kung yung advocacy natin ngayon, at yun ang gusto ng Diyos magbasa tayong lahat ng Biblia. At pag nagbasa tayo, si Jesus Christ ang mapapakinggan natin, hindi tayo maliligaw. Diba? Hindi tayo magpapaniwala na may mga sugo pa ng Diyos na lilitaw at mangangaral ng salita ng Diyos at magtatayo ng sarili nilang mga organisasyon, grupo. At gaya ng sinabi ko sa huling video, dun sa part 1, dun sa bandang closing na, at sasabihin ko ulit ngayon, at hindi ako mapapagod sabihin to sa lahat ng mga videos na i-upload natin. Ako ay walang laban sa mabubuting gawa. Kasi kung lahat ng religions na alam nyo ngayon, may mga medical mission, tumutulong sa mga nasalanta, may mga mahihirap, nasunugan, binibigyan nila ng tulong. Kahit ano yan, kahit anong relihiyon sa panahon ngayon, may ginagawa silang ganun. Wala akong against doon. Yung motibo nila, hindi ko alam kung ano yung nasa puso nila, kung ano talaga yung nagda-drive sa kanilang gawin yon. Pero yung the act itself, wala akong laban doon kasi nakakatulong di gayahin nyo pag nakakatulong. Gayahin nyo. Ipagpatuloy nyo yung mabuting gawang yun. Diba? Nakakatulong sa kapwa. So, lalabanan ko ba yun? Hindi. Diba? Tutulong pa ako. Kung may maitutulong ako, gagawin ko din yun. Kung kaya ko rin gawin yun, di ko hahadlangan ng sarili kong gawin yun. Yung ginagawa nila. Gagawin ko din. Kasi nakakatulong sa kapwa So wala akong laban dun. Hindi ko lalabanan yun kasi wala akong laban sa mabubuting gawa. Wala akong argument about that. Hindi yun ang usapan. Ang usapan dito bakit kayo nagtayuan ng mga religion? Bakit kayo nagtayuan ng mga samahan ninyo? At bakit nagkiklaim na mangangaral sa Diyos yung mga leader na yan? Mga tao na yan. Bakit nagkiklaim kayong mga sugo? So pinapasa nila yan. Pag namatay yung pinaniniwalaan nilang sugo, ipapasa ngayon yan sa susunod na leader. Tulad ngayon, nangyari kay Brad Daniel Rason na ipasa yung pagiging sugo. Mangangaral yan Mangangaral na sa Diyos daw. Malamang ngayon din ang aral ng mga iba-ibang religious leader sa kanilang mga members. Kaya pag namatay yung pinuno, mapapalitan ngayon, tapos yun ang kikilalanin nilang sugo ulit. Puro mga tao yun Kung uugatin mo, sugo nga sila. Sige, tanggapin ko, sugo nga sila. Pero hindi ng Diyos. Yun ang stand natin. Sugo sila ng tao. Diba? Ano ba yan si Daniel Rason? Sugo. Sugo ng tito niya. Si Brad Eli, tsuhin niya yun Ano ba si Brad Eli? Tao. Pwede sugo ng tao yan. Isinugo ni Brad Eli si Brad Daniel Rason para ipagpatuloy yung mga itinuro naman sa kanya.
ni Nicolas Perez. Mostly. O kung mga naiba man, may mga meron ding naiwan pa na naitawid na mga aral mula dun sa pinanggalingan ni Brad Ellie. Yung kay Nicolas Perez nga. Diba? Kasi si Nicolas Perez ang nagsugo naman kay Brad Ellie. Ganun yun eh. Ito naman si Nicolas Perez, alam ko galing yan sa INC. Galing yan sa Iglesia ni Cristo ni Manalo. Di sugo yan ni Manalo, ni Felix Manalo. Diba? Tumiwalag lang yan humiwalay lang yan sa INC, tapos nagtayo ng sarili niyang grupo, tapos doon na nga naanib si Brad Ellie. Yun ang kwento nun. Kung hindi nyo alam, yun ang ugat-ugat niyan. Yan ang mga pinanggalingan nilang mga leader. Puro tao. Mga tao na nag-claim na sugo sila ng Diyos. At nagsimulang mangaral. At magtayo ng sarili nilang mga grupo. Diba nakakakilabot? Ito naman si Felix Manalo ng INC, sugo din yan ng tao. Kasi galing din yan sa ibang religion bago nagtayo ng sarili niyang iglesia. Bago niya itinayo o itinatag yung INC. Hindi ko alam kung babae nga nagpatong ng kamay dyan or galing siya sa, Baptist ba? So, alamin nyo na lang, i-research nyo kung saan galing si Felix Manalong religion bago siya nagtayo. Diba? At sunod-sunod na rin yan. Kung uugatin nyo lahat, pagpasa-pasa na yan. At sugo lahat yan ng tao. Pinagsusugo mga tao, malamang yung mga aral niyan pang tao din. Diba? Kaya iba-iba Iisa yung Book of Faith, iisa yung reference, yung Bible. Pero since iba-iba sila ng mga leader na pinakikinggan, iba-iba ang practices ng mga churches ngayon. Tapos lahat kayo mag-claim na sugo. Lahat kayo magkiklaim na sa aral malalaman kung ang nagsasalita sa Diyos o sa demonyo. Anong alam ng mga miyembro? Mga bulag yan. Diba? Kung sabihin nyo na magbasa kayo ng Biblia, pakinggan ninyo si Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ ang nagpapamulat ng mata physically at spiritually. Recorded yan. May proof yan nasa Bible. Di pag nagbasa yung mga tao ng Biblia at hindi nakinig sa inyong mga leader ng religion, di mas naunawaan pa ng mga nagbabasa yan. Tama? Dapat ini-empower ng mga tao ang kapwa nila tao na magbasa ng Biblia kasi si Jesus Christ mismo na legit na sugo dahil recorded sa Bible at yung mga isinugo niyang mga apostol na legit din kasi si Jesus Christ mismo ang nagsugo dun sa mga apostol niya na ipangaral ang mabuting balita. Ipangaral ang kaharian ng Diyos. Mga legit yan na sugo. Kung yun ang mababasa ng mga tao, isa lang ang aral na mauunawaan natin at yun ang aral ng Diyos. Yun ang mga salita ng Diyos. Hindi ba mas safe yun? Hindi ba dapat yun? Kaya pag sinabi nating hindi mga sugo ng Diyos yung mga kinikilala yung mga leaders sa inyong mga churches, at itong mga mangangaral ngayon na nagsasalita, nagbo-broadcast, nagpo-podcast, di ba? Mga tumatayo sa pulpito, sa stage, mga nangangaral, i-claim nyo man na sugo kayo ng Diyos, sinungaling kayo. At kung hindi nyo naman alam na dapat sugo muna kayo bago kayo mangaral, mas lalong hindi nyo alam yung ginagawa nyo at hindi nyo alam yung pinagsasabi ninyo. Diba? Mangangaral ka, hindi mo alam na dapat sugo ka ng Diyos. Hindi mo alam yung verse na yun. Hindi mo nabasa yun sa Bible. Tapos tatayo ka sa mga tao, mag-proclaim ka na mangangaral ka ng salita ng Diyos. What is your authority para mangaral? Sige nga. Dahil naunawaan mo yung nabasa mo sa Bible, kaya mangangaral ka. Hindi ganun yun. Pwede ka mag-share. We all have, lalo na pag nasa democratic country ka, katulad ng Pilipinas, we all have the freedom of expressing our opinions, diba? Freedom of speech. Pwede ka magsalita. Wala naman akong laban dun.
Pero kung ikiklaim mo na mangangaral ka ng salita ng Diyos, bakit? Bakit mo kiniklaim sa sarili mo yan? Sugo ka? At paano mo mapuprove sa amin na sugo ka? Sige nga. Dahil yung aral na sinasabi mo sa Diyos, kung may makita kaming maling aral, aaminin mo ba? Ikaw na tao ka, kung sino ka man. Di ba? Kaya pinagmumulan yan ng mga walang katapusang debate. Dahil sa aral daw malalaman. Hindi. Malalaman talaga na mangangaral yan na sa Diyos kung isinugo siya ng Diyos. Yun ang pinaka-proof. Yun ang pinaka-basehan. At para malaman natin na sugo talaga yan, na mangangaral talaga yan na sa Diyos kung isinugo siya. Diba? Napaka-simple lang. At yun yung nakasulat eh. Paano sila mangangaral kung hindi sila mga isinugo? Diba? Napakaklaro. Yung pagkasugo nila yung pinaka-basis para sila mangaral at para masabi mong mangangaral yan ng nasa Diyos kung isinugo sila. Hindi naman nakasulat doon na paano sila mangangaral kung ang aral nila ay sa Diyos? Kung ang inaaral nila ay sa Diyos. Yun ba yung nakalagay? Diba hindi? Ang nakalagay doon, at paano sila magsisipangaral kung hindi sila mga isinugo? Diba? Hindi ka nga makakapangaral kung hindi ka isinugo eh. Tapos ang idadahilan mong proof na nasa Diyos kang mangangaral ka dahil sa aral na sinasabi mo. Diba dapat kung isinugo ka ba ng Diyos? Yun dapat ang tanong dun eh. Yun ang basis dun eh. Yun ang pinakabasehan. At itinuro lang yan ni kapatid na Eli dahil hindi naman pwedeng i-prove sa mga miyembro na sugo siya ng Diyos. Ano yun? Narinig mo ba sa sarili mo? May bumulong ba sa'yo? Yun ba? Yun ba ang gusto mong sabihin sa amin? Oh, kaya hindi niya itinuro yan dahil ang sinasabi niya ngayon, yung mga aral niya ang sa Diyos. Ito namang mga members, nagpalaw ko tuloy. Hindi ba? At ganun din yung mga ibang religions ngayon. Kung ano man ang tawag nyo sa samahan ninyo na may mga leader kayong tao, INC, o ano pa ba mga El Shaddai, kung ano man mga religions ngayon, mapa sa Pilipinas o mapa sa ibang bansa. Diba? O sa buong mundo na ang reference nyo Bible, tapos kayo yung mga leader nyo tao, nangangaral ng salita ng Diyos. So automatic, kahit di nila aminin o sabihin sa inyo, nagkiklaim sila na sugo sila ng Diyos. Sinungaling lahat yan. Malinaw ba? Ito pa lang, 2 talata pa lang 2 entry pa lang sa Bible, na napakasimple. Diba? Assess yourselves. Tingnan mo, napakasimpleng mga bagay. Dinadaya kayo ng demonyo, yung pagkakaunawa ninyo, kasi sa tao kayo nakikinig. Sa mga leader nyong tao. Anong malay namin na sugo ka nga ng Diyos? Tapos sasabihin mo sa amin, mangangaral ka dahil yung aral mo ang sa Diyos. So kahit ano na lang sabihin mo, dapat naman sundin dahil aral pala yun ng Diyos dahil sugo ka. Di ba napakalikot ng pagkakaturo pag ganun? Kaya hindi mo masasanggayang mga leader na yan eh. Haharangin ka talaga nila. At yung mga panatiko, aawayin ka. Diba? Bakit mo binabangga? Bakit mo sinasaliwat yung, diba? Bakit mo nilalabanan yung tinuro ni kapatid na Eli? Bakit? O kung sino mang leader nyo, palitan nyo na lang yung pangalan. Diba? Bakit mo nilalabanan yung mga tinuro ni kapatid na Manalo or kung sino man leader nyo, sige, kayo na bahalang insert name ng leader nyong tao sa religion. Sugo yan, quote unquote. Mangangaral yan ng Diyos, quote unquote. Diba? Isipin nyo, dapat ang mangangaral, ang legit talaga si Jesus Christ. Bakit nandyan yung mga taong yan? At pag nangamatay ang mga taong yan, bakit may pumapalit pang ibang mga sugo na tao din? Sino nagsugo dun? Yung namatay, bago mamatay, nagsugo. Kung namatay nang hindi nagsusugo, malamang mag-aaway-away yung naiwan. Sino susunod, di ba? So, isusugo nila yung sarili nila.
Tulad nito, si Willie Santiago, umalis sa MCGI, nagsimulang mangaral. Si Brad Willie, yung tagabasa dati sa palabas na Ang Dating Daan, ayan, nagbo-broadcast siya. O nangangaral. May sarili din. Nakaregister yung samahan niya sa SEC, sa Securities and Exchange Commission. O, malamang sugo din siya sa sarili niya. Kahit hindi mo banggatin yan, Brad Willie, at nangangaral ka, dapat alam mo, di ba, na kiniklaim mong sugo ka ng Diyos. Ayun, di ba? At kahit sino pang nangangaral dyan, mangangaral dyan na sa Diyos kuno, ano yun, sugo ka rin ng Diyos? Bakit? Paano? Kaya sinabi ko dun sa part 1 at yun yung nag-udyok sa akin na mag-upload ulit ng videos. Kasi, para masabi sa mga tao na hindi ako nandito para mangaral o magturo o magtayo ng sariling samahan o kumuha ng sympathy para makakuha ng mga members at gawing isang organisasyon ulit. Hindi yun. Mali yun Laban nga tayo sa mga ganun Yun ang stand At yun ang nasa Biblia We are just sharing what is the real teachings of our Lord Jesus Christ. Diba? Inihahatid natin ito sa mga makakapakinig na may pakinig para maunawaan nila at para ma-share din nila sa ibang mga tao. Para hindi na sila maloko. Hindi ba? At ito, darating ang panahon na pag itong aral na ito, at ito naman talaga yung totoong aral ni Jesucristo na dapat malaman ng mga tao. Pag nalaman ito ng buong mundo na sinungaling lahat ng mga mangangaral na nagkiklaim na sa Diyos sila, leader sila ng sarili nilang mga religious groups, dahil hindi sila mga totoong sugo, dahil dun sa dalawang entry ng Bible na sinulat ni Paul na na-explain na natin kanina. Dadating ngayon yung panahon na nakasulat sa Bible din, pinauna na sa atin na may mga dadating na magmimilagro pa. Bakit? Bakit mangyayari yun? Dahil sa Bible, ang isinugo ng Diyos may kapangyarihang magpagaling. May kapangyarihan na bumuhay ng patay. Physically at spiritually, kaya yan gawin ng mga totoong sugo ng Diyos. Si Jesus Christ at yung mga apostles niya. Diba recorded yon? At sinabi ni Apostol Pablo, sila na yung huli. Sila na yung huli. Huli na sila. Wala nang susunod. Kaya pagpatuloy na pandaraya ng demonyo, ayan, mga nagtayuan ng mga sariling religions ngayon itong mga tao na nagkiklaim na sugo sila ng Diyos at nagngangaral. Kung alam na ng mga tao na mga peki sila, kasi nga sinabi na ni Apostol Pablo na huli na sila, wala nang ibang sugong susulpot pa. Kasi huli na sila. At isipin nyo, anak na ng Diyos ang isinugo. Jesus Christ na, di ba? Nagawa na ni Jesus Christ yung dapat niyang gawin. Ulitin ko, anak na yun ng Diyos ha. May mga talinghaga, may mga parabola na sinabi sa Bible. Si Jesus Christ mismo nagsabi na 'di ba? Siya na yung pinakahuli, trump card na siya. Siya na yung pinaka. At isinugo siya ng kanyang ama. Anak na siya ha, sinugo. At sinabi ngayon nitong si Apostol Pablo, sila na yung mga huli. Huli na silang mga isinugo. Anak na nga si isinugo di ba? Tapos ngayon gusto nyo may tao pa na sugo din, nasusulpot, pakikinggan nyo tao. Na wala man lang kayong proof kung saan nahagilap ng taong yan na sugo siya at mangaral ng salita ng Diyos. Ano yun, may bumulong sa kanya? O sino bumulong sa'yo? Diba? Saan mo napakinggan yan? Anong napulot mo? Anong nakain mo? Bakit ka nangaral bigla ng Bible at nagtayo ng sarili mong religion? Mabuti sana kung ang sinasabi mo oy, magbasa rin kayo ng Bible. Tulad ng ginagawa natin ngayon, magbasa kayo ng Biblia. Yun ang dapat. At makinig kayo kay Jesus Christ. Diba? Dahil pag ginawa ninyo yun, ang mga sinasabi ko ngayon, masasabi nyo rin. Kasi iisa ang maunawaan natin dahil iisa yung teacher natin. Yung legit na sugo ng Diyos.
Si Hesukristo at yung mga apostol ni Hesukristo. Diba? Napakadaling unawain lang, napakasimple lang eh. Tapos gusto mo may tao kang kikilalanin na mangangaral na sa Diyos dahil sugo siya. Sinabi na nga ni Apostol Pablo, sila yung huli eh. Nakasulat yun sa Bible, recorded yun. Huling apostol, tama, wala na dapat apostol na susulpot ngayon. Pero ano ba yung mga apostol? Isinugo ni Hesukristo. Di huli na din yung mga sinugo na yun. Huli na pala sila bakit may susulpot pa? Tapos ang sasabihin yung pagka-apostol lang ang huling tinutukoy ni Pablo. Hindi. Huli na silang mga isinugong mangaral ng salita ng Diyos. At hanggang ngayon naman, nandyan pa sila eh. Diba? Pag binasa mo yung Bible, sila pa rin yung mapapakinggan mo eh. Bakit kailangan pa ng taong mag-e-explain sa'yo? Andyan na mismo eh. Ang dali-daling intindihin. Ang dali-daling unawain. Si Hesukristo mismo nagsasalita doon sa Bible. Sabi ni Jesus, ganito. Tapos sinusulat yun ng mga apostol. Ito ang sabi ni Jesus. Tapos gusto mo may isa pang taong mag-e-explain sa'yo. Bakit? Sino kang tao ka? Diba? At pag na-instill yan sa mga utak ng members nila, magiging fanatic yung members. Ang ipagtatanggol nila, yung leader nilang tao. Tao yun eh. Diba? Kaya nagpapatayan yung mga tao. Dahil sa mga leader nilang nagpakilalang sugo o mangangaral na sa Diyos. Diba? Hindi mo makante. Konting kanti mo dyan sa tao niyan, kukuyugin ka ng mga banal-banalan, pero pag kinuyog ka in private sa mga messages, sa mga comments, yung mga comments nila sa akin sa YouTube, sa mga videos na in-upload ko, akala mo mga babanal, pero tinan mo yung mga bunganga, di ba? Ayan, mga fanatic yan, dahil ang nagturo sa kanila, tao na hindi talaga legit na sugo ng Diyos. Dahil ang sugon legit ng Diyos ay si Hesukristo lang at yung mga apostol ni Hesukristo. Nasa Bible lahat yun. Kaya kung may magpapakilala pa na sugo sila, ha? Wala nang ibang susuguin. Anak nga isinugo na eh. Tapos ngayon may gusto ka pang sugon tao. Bakit? At saan mababasa yun? Anong proof mo? Diba? Wala nang bearing yan. Kapag kahit ano pang gawin ng mga yan at kahit ano pang ituro ng mga yan, maliligaw lang kayo, mahuhulog lang kayo sa hukay dahil mga bulag lahat ng mga leaders ng religion ngayon. Mga taong bulag yan. Aakayin lang kayo sa hukay. Ulitin ko, kapag may nakita kayong mga medical mission, o ano ng mga gawaing nakakatulong sa kapwa, edi gawin nyo din. Wala akong laban dun. Gawin nyo yun. Yun ang sinasabi ko. Pero kung gusto nyong matuto talaga ng salita ng Diyos, sa Bible kayo mag-rely. Sa Diyos kayo makinig. Kay Hesukristo kayo makinig. Nasa Bible yun. At hindi mangangailangan ng kasama. Tama? Hindi kailangan ng tao na mag-explain sa'yo. Isang taong ilalagay mo sa pulpito at mag-explain sa'yo. Bakit? Nasa Bible din. Sino ka? Ikaw tao. Sino gumawa sa'yo para matangi ka? Nasa Bible din. Ang Diyos ay hindi nagtatangi. O bakit may isa ngayong taong tatayo at magkiklaim na sa kanya lang pumapasok ang diwa ng Diyos? Siya lang ang representative na dapat magsalita. Diba? Siya ay imbudo ng karunungan ng Diyos. Diba? Saan napagkikita yun? Saan yun na na pagkukuha? Di totoo yun. Huwag kayong maniwala sa mga ganun. Dapat kayo, sa Diyos kayo magtiwala. Magbasa kayo ng Bible at kung malinis ang puso nyo, ang intention nyo ay maunawaan, makilala si Jesus Christ, hindi madamot ang Diyos para hindi niya ipakilala sa iyo yan. Diba? Ipapakilala sa iyo ng Diyos ang kanyang anak at ipapakilala ng anak sa iyo ang kanyang ama. At kung sino man ang gusto ng anak na ipakilala niya yung ama, makikilala din nun yung ama dahil sa anak. Yun, may entry yun sa Bible, yun ang nakasulat. Kaya magbasa tayong lahat ng Biblia. Sana malinaw ha, sa part 2 na to, yung talagang basihan ng pagkasugo. Ulitin ko, lahat ng mga leaders ng religions ngayon, kahit ano pang tawag ninyo sa mga sarili ninyo,
mga nangangaral ng salita ng Diyos, kahit hindi nyo i-claim na sugo kayo, kailangan suguhan ng Diyos bago ka makapangaral. Yun ang sabi ni Apostol Pablo. At sabi rin ni Apostol Pablo, sila na yung huli. Huli na silang mga sugo. Kaya pag tumayo ka pa at gusto mong mangaral ng salita ng Diyos, at gumawa ka pa ng sarili mong religion, gumawa ka pa ng sarili mong samahan, grupo, kung ano mang tawag ang gusto mo, mali yan. Peki yan, at ipapahamak mo lang yung mga makikinig sa'yo. Ayun po, salamat sa pakikinig. Kapag meron pa tayong gustong linawin or meron akong nakita mga questions sa comment section, baka gumawa pa tayo ng part 3. At pwede pa nating i-elaborate pa ito. Diba? Pero sana malinaw na yung basehan kung paano malalaman na sugo ang isang mangangaral na nagsasalita. Kaya si Brother Eli, si Brother Daniel Rason, si Brother Willie, si Brother Yuli, if ever nangangaral siya, at lahat nagsimulang mangaral pa, gustong mangaral, or nangangaral, or nagtuturo, wag, mga peki yan, magiging peki kayo, matatag kayong sinungaling pag pinagpatuloy nyo yan. Pwede kayong mag-share ng salita ng Diyos. Merong may pauna ang Diyos eh. 'Di ba? May ganun sa entry sa Bible eh. Sa salitang sinalita mo, doon ka hahatulan. Kaya mag-ingat yung mga gustong, 'di ba? May pagnanasang mangaral. Bakit kayo mangangaral? Mag-share kayo ng mga Bible verses. Mag-share kayo ng mga talagang nasa Biblia. Make sure wag niyong ililigaw yung mga tao pag sa pag-share ninyo. Ano yan, isang bagay na napaka dakila yung pag-share ng salita ng Diyos. Mag-share kayo. Pero kung mangangaral kayo, magtuturo kayo, magkiklaim kayong sugo, masama yan. Hindi kayo mawawalan ng record na mali yung ginawa ninyo. At kung hindi mo alam na mali ang ginagawa mo, ba't mo ginagawa? Diba? Hindi ka pala sure ba't mo ginagawa? Huwag mong gawin. Mag-share ka lang ng salita ng Diyos. Wala tayong against doon. Gumawa ka ng mga magbubuting gawang nababasa mo sa Bible o kung ginagawa man ng mga religions sa panahon ngayon yan. Lahat ng religion, mga medical mission, pagtulong sa kapwa, diba? Mga feeding program, kung ano mang mga magagandang gawain, gawin mo din. Gayahin mo din. Ihinto na mo natin ngayon itong topic natin, and God willing makapag-record pa tayo ng ibang mga topics na sasaliksikin natin, pag-aaralan natin sa mga susunod na panahon at kung may pagkakataon pang ibibigay sa atin ang Diyos. Salamat sa Diyos sa mga nakinig at mag-comment din. Open ang comment section, so I'll be reading your comments sa mga susunod na pagkakataon. Hanggang sa muli po, salamat sa Diyos. Ayan, maraming salamat po sa pakikinig. Kung nagustuhan niyo yung video na ito, you can click the like button at gaya ng sabi ko kanina, you can leave a comment sa lahat ng social media platforms ko. Bukas naman po yan sa mga suggestions or questions or your opinions. Ayun po, hanggang sa susunod na video. Bye-bye. Turn